Ito nga po palang video na to ay para sa mga nagtatanong kung paano ko nga raw ginagawa at sa mga gustong subukan ang tubig na mula sa puno ng saging. Parang kailan lang nung nilalagyan ko nga ng gapangan itong tanim kong patola dito sa gilid ng kusina. Ngayon ay namumunga na nga ito at ilang araw na lang ay pwede ko na rin itong anihin. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam pag nakikita mo ngang namumunga na yung mga tanim mo. Syempre lalo na ngayon napakamahal ng mga bilihin. Kaya kasiyahan na rin natin kapag nakakalibre tayo lalo na sa mauulam natin sa pang-araw. Ang pagtatanim po kasi ay isa itong paraan para makatipid tayo. Ang galing nga nitong patola na to kasi isang puno lang ito pero lumalago at napakaraming bunga. Ang pagtatanim nga din ay talagang nakakatanggal nga ng stress lalo na kapag nakikita nga natin yung mga bunga nito. Tignan nyo tong tanim kong okra, napakababa pero namumunga na nga kaya nakakatuwa rin at ang dami niya nga sanga. Salamat nga po pala kay Tita Ann na nagbigay ng binhi na to. Siya nga yung bisita natin nung nakaraan na galing pa sa Japan. Kaya siguro ganito kaganda yung kinalabasan ng tanim kong okra dahil maganda nga rin yung binhi. Dito naman yung tanim kong sitaw, o diba parang kailan lang nung tinatanim ko to ng gabi pero ngayon tignan nyo naman at malago na rin. Naglaba na nga rin po pala ako nung araw na to dahil may karamihan nga na naman yung mga labahin ko dito sa kubo. Ganyan nga talaga ako kapag naglalaba kahit washing na nga yung ginamit ko, hindi pa nga rin ako makontento, kinukusot ko pa nga. Siguro talagang nasanay nga lang ako sa pagkukusot. Siguro nga dahil kailan lang din kami nagkaroon ng washing dito sa bukid kaya nga ganun hindi pa ako gaanong sanay. Paramdam ko kasi hindi nga gaanong nalilinis kapag washing nga lang at hindi kinukusot. Kapag naman hindi nga gaanong marami yung labahin ko hindi ko na nga wina-washing, kinukusot ko na lang kasi nanghihinayang nga rin ako sa kuryente. Syempre para na nga rin makatipid tayo. Ganito nga yung ginagawa ko kapag nga may natapos na akong ipaikot sa washing, binabanlawan ko na nga rin agad. Para yung kasunod naman na pinaikot ko habang hinihintay kong matapos ay meron nga akong natatapos na banlawan. Naalala nyo nga po dati sa flowing nga ako nagbabanlaw pero ngayon sa poso na nga lang. Medyo nahihirapan kasi ako kapag nga marami yung labahin ko at sa flowing nga ako magbabanlaw. Bali single nga lang kasi yung motor na ginagamit ko kaya hindi ko nga maiisa kay lahat ng minsanan. Alam kong marami na nga nakakamiss nung sa flowing pa nga ako naglalaba. Pero hayaan nyo po kapag nga nagka-sidecar na yung motor ko ay doon na nga rin ako lagi ulit magbabanlaw ng nilabahan ko. Dahil yung flowing nga na yun ay nasa gitna ng tubigan. Kaya kitang-kita talaga natin yung maganda at nakaka-relax na view. Habang nagpapaikot pa nga ako sa washing ng mga natirang labahin ay gagawa nga ulit ako ng tubig na mula sa puno ng saging. Kaya naman ito, pumili nga ako ng puno ng saging na pwede kong putulin. Ginawa ko nga rin po pala itong video na to para na rin sa mga taong nagtatanong kung paano ko nga raw yung ginawa yung tubig mula sa puno ng saging. Dahil sa marami nga po nang nakapanood ng video ko na yun, umabot nga po yun ng 5.4 million views. At dahil sa rami nga ng taong nagkakasakit ngayon at nakakaranas nga ng sakit na acidic, kaya gusto nga rin daw nila itong subukan dahil isa nga ito sa pinakamabisang gamot ng mga acidic. Lalo na nga yung may mga UTI, may ulcer at naglalagas yung buhok. Pag nga po pala naputol nyo na yung puno ng saging, ganito lang yung gagawin nyo, papantayin nyo nga lang yung mismong pinagputulan. At pagtapos nun ay huhukayin nyo nga yung gitna ng puno ng saging, gagawa nga kayo ng butas. Bali ganitong paraan nga yung ginagawa ko para makagawa nga ako ng butas sa gitna. At bali gumamit nga lang din pala ako ng kutsilyo dyan. Bukod sa tubig na mapoproduce nga nitong puno ng saging ay meron pa nga rin makukuha dito na pwede natin kainin yung pinakang gitna nga ng puno ng saging o tinatawag na ubod. Galing nga lang din talaga ng puno ng saging dahil ang laking pakinabang nga nito sa atin. Dahil bukod sa bunga nito pati nga rin yung puso ay nakakain o nauulam. At hindi lang yun, pati nga rin yung dahon nito ay napapakinabangan at pati na rin yung ay nagagawa nga nilang panali. Halos lahat nga talaga napapakinabangan kasi tignan nyo naman nakakain nga rin yung pinakang gitna ng puno at nakakapag-produce nga ito ng tubig na pwede nating inumin kapag nauuhaw tayo, naligaw tayo sa kagubatan. Kaya marami nga nagsasabi na mahiwaga daw talaga ang puno ng saging. Bali ganito nga po pala ang gagawin nyo kapag kayo ang gumawa. Gagawa lang kayo ng butas yan at tatanggalin nyo nga yung sahan ng saging sa gitna. At nakadepende naman po sa inyo kung gaano kalalim yung butas na gagawin nyo. Pagtapos nyo na nga pong butasan, tatakpan nyo naman ngayon ng dahon ng saging. O kaya naman pwede rin naman po yung plastic na malinis. O kahit ano nga lang po pwedeng itakip dyan basta yung hindi lang siya madudumihan. Habang hinihintay ko nga na makapag-produce ng tubig yung puno ng saging, isasampay ko naman itong mga nilabahan ko. Medyo makulimlim din nung araw na to, wala nga sikat ng araw pero mahangin naman kaya matutuyo nga rin yan. Tapos ko nga maglaba, magluluto naman ako ng para sa pananghalian ko. Dahil may bunga na nga yung mga tanim kong talong dito sa harap ng kubo kaya
kaya ayan, pipitasin ko na at ipiprito ko ito para may ulam ako. Nakakatuwa nga lang rin itong mga tanim kong talong dito sa likod ng kubo dahil masipag nga sila mamunga. Napakalaking tulong nga rin ng tanim kong talong na yun, kahit iilang puno lang ay maraming naiibigay na bunga. Kaya kapag napapaulam nga ako ng talong ay nakakapitas ako agad. Ito nga rin talaga yung kagandahan kapag may mga tanim tayo sa bakuran ng bahay natin. Kapag nga gusto natin na sariwa yung kakainin natin ay may mapipitas lang tayo. Bali, ipiprito ko nga lang po pala itong talong para maiba naman kasi madalas nga ang luto ko sa talong ay nilaga. Sobrang sarap lang din talaga mamuhay dito sa bukid dahil napakasimple nga lang ng buhay. Ang kailangan mo lang naman talaga sa ganitong buhay ay makontento ka sa kung anong meron lang. Lalo na sa pagkain, ang importante ay naiiraos mo yung umagahan, tanghalian at hapunan at para sa kinabukasan. Nako, napakasarap nga nitong pritong talong, nakakatakam lalo na at toyo na may kalamansi na may sili ang sausawan natin. Tara po, kain na tayo. Napakasimpleng ulam pero siguradong mapaparami ng kanin kapag nga ganito. Lalo na at sariwa pa yung talong, manamis-namis. Ganito talaga yung pakiramdam. Nakakainin mo na nga yung bunga ng sarili mong tanim. Ang sarap lang sa pakiramdam at talagang mapapangiti ka nga. Bagong pitas, manamis-namis. Ang sarap kainin pag sariling tanim. Kapag nga ganito talaga ang ulam at nakakamay ka pa, siguradong simot nga ang kanin. Pagtapos kong kumain, sakto naman ilang oras na ang nakalipas kaya sigurado may naproduce na to na tubig at eto na nga rin yung iinumin ko. Para maiwasan rin ang paghapdi ng sikmura ko sa umaga, yung pakiramdam ko na gutom nga ako kahit marami naman akong kinain bago ako matulog. Ito kasing tubig na mula sa puno ng saging ay napakaganda nga nitong inumin natin lalo na sa madalas na paghapdi ng sikmura. Nakakatuwa nga dahil ilang oras nga lang nakalipas ay meron na agad siyang na-produce na tubig. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paano nga raw ito ginagamot sa naglalagas na buhok, bali ipapahid nyo nga lang po yung mismong tubig sa anit nyo. At sa mga nagtatanong naman po kung anong klase daw ng saging, kahit ano pong klase ng saging ay pwede dahil nga yung sahan nito ay nakakapag-produce naman ng tubig. At sa mga nagdududa at nagtataka naman po na kung paano nga raw kami nakakasiguro na talagang nakakapagpagaling nga ito. At sa nagsabi naman po na doktor daw ba ako at sinasabi kong gamot ito at nakakapagpagaling ng sakit. Nako, sa totoo lang po, hindi naman talaga lahat ng bagay ibabase natin sa pinag-aralan o napag-aralan natin. Kasi sa totoo lang, minsan hindi na rin importante kung napag-aralan ba natin to. Ang importante ay subok na natin. Wala naman pong magiging problema kung duda kayo at hindi nyo susubukan. At wala rin naman magiging problema kung susubukan nyo ito. Dahil ako, naniniwala ko na ang puno ng saging ay talagang mahiwaga. At sigurado ako na kaya ito nilikha ng Diyos dahil merong purpose. Alam nyo po, sa totoo lang, napakaraming dahon-dahon, mga punong kahoy na nasa paligid lang natin na hindi natin gaanong napapansin pero sila pala talaga yung napakabisang gamot para sa mga sakit natin. Pagtapos kong uminom ay tatakpan ko nga ulit para makapag-produce pa nga siya at makakuha ulit ako mamaya. Kinahaponan ay umuwi nga ako kila Arnie at nagdala nga ako ng patol at eto nga lulutuin niya, bali igigisa niya nga lang ito sa sardinas at haluan nga namin ng miswa. Nako, sa aming mga taga-probinsya ay isa rin ito sa napakasarap na ulam
ulam. Napakasimple pero sigurado mapaparami ka din talaga ng kanin pag ganito ang ulam mo. Lalo na kung ganitong luto ang ginawa mo sa patola, lalagyan mo ng miswa tapos kaunti lang ang sabaw. Naku, napakasarap niyan higupin kapag maulan. O kahit hindi nga maulan, masarap nga yan ulamin. Siguradong pagpapawisan ka nga kapag ganyan ang ulam mo. Kapag nga po napanood nyo tong video na to, may idea na kayo kung anong ulam nyo mamaya. Ano ba yan? Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod na vlog ulit natin.